Ito ang lalawigan ng Ilocos Norte, ang lugar kung saan matatagpuan ang mga natatanging heritage sites at structures dito sa Pilipinas. Mula Marikina, bumiyahe kami ng mahigit kumulang 11 hours marating lamang ang kaduluduluhang hilaga ng Luzon. Samot-saring pakiramdam ang aming naranasan dahil sa haba ng biyahe. Bagot, pagod, antok, uhaw at marami pang iba ang aming naranasan marating lang ang norte. Dito magsisimula ang ating adventure upang marating ang ilan sa mga natatanging destinasyon na talaga namang nakakabilib at nakakapanindig balahibo kapag ito'y inyong napuntahan. Kaya ano pang inaantay nyo? Tara, samahan nyo kami sa biyaheng Ilocos. Alright, so may gagawin tayo ngayon dahil nako-curious kami kung kakayanin ba. So saan ang pupunta ating 500 pesos? May challenge kami, 500 papuntang Ilocos eh. So yun, meron tayong 444 pesos, 7 liters, 7.468 liters. Pero meron siyang laman, so full tank na siya considered. Alright, so ayun, napagpa full tank na tayo. And diretso na tayo ng Lawag, Ilocos Norte. Nagamit natin Google Maps kasi nung chinek namin yung Waze, medyo malayo-layo yung tinuturo ni Waze. At ayun, hindi na siya nagbe-blink, full tank na siya. Result tayo ng 0-0 natin trip. And then, let's go. Let's go! So, yun. Unang piga, Bayan Marikina kagad. Okay, so itong trip natin ngayon, papuntang Ilocos Norte, is substitute namin sa North Loop dapat. Eh, since nung nakita natin na medyo kailangan talagang masanay muna yung katawan sa malayuan, natry namin yung Tarlac, Pangasinan, Balican. Natry natin yung Baguio. So medyo nakakapag-adjust na yung katawan natin. Ngayon, try natin Ilocos Norte. And then after Ilocos Norte, tignan natin kung magagawa natin ang ating pinapangarap na North Loop. Alright? At kasama natin ang ating OBR. Yun oh. Wala pa tayo sa Bulacan yan. Marikina pa lang. Yun lang muna siguro. At medyo mahaba-haba ang ating biyahe at magtitipid-tipid tayo ng budget. At wala naman masyadong makikita ngayong gabi. Siguro balikan na lang namin kayo pag nasa bandang La Union, somewhere in La Union or Bulacan or Tarlac. Di na natin alam kung saan tayo possible na mag stop over. Alright, so yeah, siguro balikan na lang namin kayo maya-maya. Alright, so dito na tayo sa Valenzuela. Kada na tayo sa may monumento. And nasa MacArthur Highway na tayo. Time check, it's 11:45 in the morning. And estimated time of arrival natin is 8:28 in the morning. Sana mababaan natin para marami-rami pa tayong mapuntahan sa Ilocos. Alright, so ang pahinga lang namin sa ngayon is pag mga stoplight, dahil hinahabol natin ang morning. Kanya-kanya dito yan sa MacArthur Highway. Puro truck na yung kasabay natin. Yan, nakikita mo na puro usok na. Puro usok na yung kasabay natin. Mamaya Pabulacan na tayo. Baba ko na yung visor ko, daming ano. Grabe ang usok. Lahat napupunta sa mata ko. Oh, puro truck. Pare, puro truck pare. So dito na tayo sa may
somewhere in Mekawayan, Bulacan. Tapos Pamarilao, then Giginto, Malolos, Kalumpit, Apalit, Pampanga, Arayat, Kapas, Tarlac, Carmen, Ordaneta, Baguio. Malapit na pala tayo, lubid. So time check, it's 12 in the midnight. At estimated time of arrival is nausog tayo ng 8:29. May 3 minutes na dagdag sa atin, pero hopefully makarating tayo. Sana mapush natin, pero may tamang pag-iingat po. At kung napadpad ka man dito sa aming channel, we are Ride Gon, and we do ride every day. We do ride mostly, and ngayon puno tayong Ilocos Norte, Lawag in particular. Gamit na natin ang ating PCX 160. Tinatry natin kung abot ang ating full tank na 444 something. Tingnan natin kung makakaabot. Grabe ang usok dito Usok. Ay, rough road na pala dito, labo. Photo mines. Grabe Photo mines Kaya pala ang visor down. Grabe, hindi kayo nagsabi na may dito, na may adventure trail. ADB doing its thing. Kaya nga okay lang yan, pagbigay natin sa ADB yan. Pero wala rin naman tatalo dito sa ating PCX pagdating sa shocks. Alright. Whoa. Pinataasan yung kalsada dito, binabaha siguro to. Pasensya na po sa mga makakita nito at para kaming mga ignorante, kasi hindi naman kami masyadong dumadaan sa kalsadang ito Kaya first time lang namin na experience yung ganong biglang rough road. Nung last time umakyat kami ng Baguio, mga alas 2 ng madaling araw yun Tapos nakarating kami dito mga bandang alas 3, mga 1 hour, mga ganon. So sakto lang din naman yung parang ratio niya kung kukumpara sa ride natin ngayon. Kasi umalis tayo mga 11 PM something, nakarating tayo dito mga 12. So okay din. So parang 1 hour yung pagitan galing Marikina papunta dito sa area na to. Grabe, puro truck. Pero okay lang, ginusto naman natin to. Yun, may daan na tayong bridge. Angas. Apir. Binibilisan po natin pero with care. We do precautionary markings sa signals para aware sila na padaan tayo. At we always keep distance sa ibang motorista. And also nagiging aware tayo sa ating mga intersections. Yun, iba yung perspective ng nagmo-motor. Parang sobrang kahit maliit na galaw napapansin. Right. Kahit yung pagmando ng pakaliwa, yung tricycle na yan, lahat mabilis na napapansin. Good. Katulad nun, may bike, di ba? Kasi ang hinahabol natin dito, yung energy natin, yung adrenaline. Pagka nag-pump na yung adrenaline, tuloy-tuloy na siya Kaya parang mabilis kang mag-brake, mabilis kang pero with care. Okay, free na free ang kalsada. Time check 12:09 in the morning. At medyo binibigyan tayo ng pagkakataon ng medyo okay na kalsada. Dahil na sa tingin ko sa ngayon na pag-iwanan na natin yung mga truck. Akit na tayo ng tulay. Pabalagtas, Malolos, Bulacan na po tayo. Papunta na tayong Pampanga. And
And kung padaan ka sa channel namin, We Are RideCon. And kung hindi ka pa nakasubscribe sa amin, please do comment, like, share, and subscribe para updated ka sa mga ganitong klaseng vids na puro ano lang, puro ganto-ganto lang, trip-trip lang. Alright, so hindi na tayo ngayon sa Magalang, Pampanga. And time check, it's 1:44 in the morning. At nag-stop over muna kami dito sa Alpha Mart. Nag-stretching muna. And papansin nyo, 2 bar na nabawas sa atin. So tingnan natin kung ilan yung mabawas talaga. Okay, so kanina pa namin to dinediretso tong kalsadang tong haba, napakahaba. Parang ano siya diversion road haba. Alright, we're now at Tarlac. So parang 3 hours lang natin siya na-take. Ganda ng takbuhan natin. So 8:36 pa rin ang ating estimated time of arrival. And time check, it's 2:12 in the morning. Alright. Ayan, bumabang pa na si boss. Bumabang si boss. O, pakakal po. Panis! Big bike yan. Wala pang helmet yan. So, stop over na muna. So, medyo mabilis ang ating biyahe. Umalis tayo ng Marikina ng 11:45. Nakarating tayo dito sa mga Binalonan, Pangasinan ng 3 o'clock. Pero meron pa tayong 5 hours sa puntang. Tapos nagbabalat siya ng itlog. Let's go. Dito na tayo sa Binalonan, Pangasinan. And meron pa tayong 5 hours 10 minutes na tatakbuhin. At mag-alas 4 na. So na-adjust ng 9 o'clock ang ating time of arrival. Tapos meron na tayong ilan nabawas sa atin. 5 bars ang nabawas sa atin. Ngayon natin, parang tagilid tayo na ito. May 5 bars pa tayo. Kung aabot ba ang ating 500 pesos na gas mula Marikina papuntang Ilocos Norte gamit ang ating PCX 160. Alright. Grabe lamig. Hihinginig ako sa lamig. Alas 4 na rin. Grabe, napakalamig. Pero magandang daan. Pinamalaga. Para dire-diretso lang kami. Padaanin natin itong nasa likod na van. Medyo mabilis. Panis! Karirahan sila no? Mas 4 na! Sa mga sandaling ito, nararamdaman na namin ang lamig at pagod. Pero hindi na rin namin alintana dahil may hinahabol tayong oras upang masunod natin ang ating itinerary. Nagpicture muna kami sa Lisa's Restaurant dito sa Sison, Pangasinan dahil narating namin ito ng nakamotor. Okay, una ka na. Lakas ang ilaw mo. Puro van. Ganun lang. La Union. Wow! Sala po? Baguio, Cannon Road, Padog. Yun know, may mga checkpoint. Anong gusto ko? Oh, di ba? May vest. Net. Rosario, La Union.
Alright, so stopover ulit. Dito na tayo sa may San Fernando, La Union. Time check, it's 5:30 in the morning at may araw na. I-update namin kayo sa ating 444 pesos challenge. And nakaka 274 kilometers na tayo. So, ibig sabihin 475 kilometers pala yung tinakbo na tatakbuhin natin. 444 pa lang hanggang Marikina papuntang San Fernando. May 2 bars pa. Tara, tipid talaga nun. Baka PCX yan. Okay, so may araw na. Medyo gising na ang ating diwa. At may 200 kilometers pa tayo na tatakbuhin papuntang Marcos Ancestral Museum. And hopefully pagdating natin doon is medyo may energy pa tayo. So estimated time of arrival is 9:22. Kanina 8:30. Sayang. Pero hopefully makarating tayo ng before 10. Dahil ang estimated time of arrival natin sa Marcos Ancestral na unang kinompute natin is nasa 10:30 something. So hopefully mas maaga tayo doon. Alright. Minto muna kami kasi napakaganda ng tanawin na to. Wow! May pa ganon. Dire-diretso na daw to. Grabe! Woo! Uy, ang ganda oh. Woo! Lupit, 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 lupit. So, ang plano natin na kung saan mapupunta ang ating 500 pesos, kung makakarating ba siya ng Ilocos Norte, is parang hindi mangyayari dahil 1 bar na lang tayo. Pero meron tayong 126 pa. Tignan natin kung makakaabot yun. 126. Wow, stig. Lupit. At kinakabahan na tayo sa ating gas. 1 bar na siya. Pag nag-blink na yan, alam na this. Okay, so sa kasamaang palad, ang plano nating 440 is hanggang Balawan, La Union lang. Pero not bad, diba? Malapit na rin naman tayo. So yun, tara, samahan nyo ulit kami sa paglalakbay pupuntang Ilocos Norte. Alright, tara. And yep. So estimated time of arrival natin dun sa Marcos Ancestral Museum is nasa 9:31 in the morning. Sobrang laking bagay nun kung makakarating tayo ng ganun ka aga. Time check, it's 6:15 in the morning. Kamusta ang aking back ride? Grabe! Grabe lab. May 3 hours and 15 minutes pa dating lalakbayin. Let's go! Habang umaga pa at malamig pa. Dahil maya maya wala na yan. Napakainit na yan. And nga pala, thank you sa mga nag-subscribe sa atin at narating na natin ang 1K subscribers. And asahan nyo pa na mas pagigigan pa namin ang aming mga content. At nakakatuwa dahil may mga iba na na-inspire daw sa mga travels namin, lalo na sa ating OBR na napakalakas. And yun. So malapit na tayo pumasok sa teritoryo ng Ilocos Sur. Grabe.
Narating to ng ating PCX 160. At papasok na tayo sa Arco 9 Lab. I think this is the boundary of Ilocos Sur. Hanep Ilocos Sur. Matapos ang mahigit 7 oras ng pagmumotor, ay narating na namin ang lalawigan ng Ilocos Sur. Wow, the iconic Stig! Love it. Stig love, oh. Lupit! At nandito na tayo sa Ilocos Sur. Tagudinians. Yan nila po. Picture. Nice one. Tagudin, Ilocos Sur. 1, 2, 3. Let's go. Welcome to Ilocos Sur. Checkpoint Ilocos Sur Fisheries. Uy, may doggy. 8 minutes, 154 kilometers. Grabe, luma ng ano. Ito mo yung ano, kasya. Putik na yan. Tanda na. Lapit na. 2 hours na lang. Santa Cruz, Ilocos Sur. Kung nakikita nyo, yan ang Candon Diversion Road na dito sa Candon, Ilocos Sur. Ayan, may mga pastulan ng baka, palayan, at isang napakahabang diversion road. Nep. So, wala, Tagalas 10 na tayo, tayong yan. Estimated time of arrival natin is alas 10 na. Pero okay lang. Yan! Grabe, ganda ng Ilocos Sur. Hanep. Nararamdaman na natin yung init. Ayun na. Stig. Ang lapit ng mga kalsada dito sa Santiago, Ilocos Sur. Bumomba eh. Bumomba. Busina yung binigay. Papabomba siya, busina binigay ko. Bip lang muna. Ang ganda ng pagkakagawa ng kalsada. Pino. Hindi katulad sa ibang lugar. Pag gagawin mo, may humps na kasama. Oh, dagat! Yun oh. Hanep. Ganda. Oh, Stig. Lupet. Hanep. Ganda ng Ilocos Sur. Santa Maria, Ilocos Sur. Stiglab. Woo! Ang ganda. Woo! Ganda. Buong paligid puro bundok hanggang doon. Puro bundok.
Lupit. Okay, time check. It's 8:08 in the morning. Estimated time of arrival 10:09 in the morning. Pero sana maunahan natin yung Google Maps. May 2 hours na lang daw. Sana makahabol tayo. Alright. Okay, nararamdaman na natin yung init po. Ano po? Wala pang alas 9 at medyo nagpaparamdam na ang init. Wow! Blue Ocean! Stig! Landslide prone area. Wow! Bundok. Hanip. Lupit. Sa Lumban na tayo. Lumban. At malapit na tayo makarating sa Vigan. At dadaan na tayo sa kanilang tulay. Ito yung ano. Ito nga maganda lab. Wow! Stig! Naputol yung tulay. Nung bagyo daw yan eh. Parang umabot na yung tubig hanggang dito. Sobrang lakas ng tubig. Sobrang daming tubig na yun ano. Lupit! Panis! Stig! Lawag City, Vigan City. Wow, welcome to Bantay. Ayun, Bantay. Puntahan natin bukas lab yung Bantay Church Bell Tower. Ang lupit nun. Kasama sa itinerary natin yan. Kasi kami yung gumagawa ng itinerary namin. Tamang DIY itinerary. Lupit. Alain mo yan, nakarating tayo dito lab. Gamit ang ating PCX 160 pang long ride. Time check, it's 8:25 in the morning. At kung napadaan ka sa channel namin, we are Ride Gone, and we do travel vids mostly. And kung hindi ka pa nag-subscribe sa channel namin at medyo nagustuhan nyo yung mga content namin, baka naman please do comment, like, share, and subscribe. Alright, 1 hour and 28 minutes lang daw lab at andun na tayo sa ating final destination. Final destination. Ano ba yung movie yun? Final Destination. Putik na yan. Destination. Yung Final Destination. First Destination. Lupit, may kabayo rin. May kabayo pa pala. Tignan mo yung init, parang hindi 8:30. Yung init parang hindi 8:30. Parang alas 10 na. Alright, so nakarating na tayo dito sa Ilocos Norte. So yan yung visitor center nila. Hindi ko alam kung requirement pa ba or wala na. So hindi naman tayo pinapahinto. Parang more on na lang siya, more on information center. Alright, so tara, laraga na tayo para makarami-rami tayo ngayong araw. Yun! And 31 minutes na lang daw, nandun na tayo sa Marcos Ancestral Museum. Tama ba itong ginagawa natin? Tama naman. Oops, yeah. At yun, nakahanap tayo ng butas dito. Diba? Lulubog ang lilitaw. At na-solve na natin ang problem natin sa mga truck para tayo'y makarating sa ating paroroonan ng sakto sa oras na ating ina-expect. Alright, so 28 minutes lang daw, doon na tayo. At papasok na tayo ng Lawag. Ay, ng ano, hindi pa Lawag to. Municipality of, ay hindi pa pala,
Wala sa may Ilocos Norte. Alright. Yun o. Wala mo kung sino yung love. Hulaan mo. Juan Luna. Tsaka si General Luna. Oh, it's a bridge. It's a bridge, love. Look at this one. Wow. O, diba? Wala makikita. Ayan. Mulis tayo ng Marikina ng 11:45 in the evening. Nakarating na tayo sa Ilocos Norte ng 9:48 ng umaga. So almost 10 hours ang ating biyahe, kasama yung pahinga and pahinga, refreshments, and palipad ng drone. Yes, you heard it right. Nagpalipad po tayo ng drone. Napakaangas! Parang uminggan lang to. Parang Pangasinan lang. Wow! Since nandito naman na tayo sa Ilocos Norte, enjoy na lang din natin ang araw na ito. Susundin namin ang aming itinerary. Right? Right. Thank you sa pagsama dito sa papuntang Ilocos Norte. At medyo nag-fail tayo dun sa 500 pesos challenge natin. Pero malayo-layo na rin yun kasi nakarating tayo ng Palawan, La Union. Umabot ka man dito sa part ng video. Ang solid mo. Alright. Alright, sa ating first destination dito sa Ilocos Norte is pupuntahan natin ang Marcos Ancestral Museum. Kasama ang ating OBR Lars Ortiz. At titingnan natin ang kanyang reaction. Hindi ko alam kung bukas pa to eh. Bukas pa ba to? So yan. Ito yung Marcos Ancestral Museum. Ay, hindi na ata binubuksan. Ay, hindi, bukas pa. Oo nga. Tapos dito yung bentahan ng mga lab. Ito, yung mga empanada. So yun, buhay na buhay pa rin ang kanilang tradition. So yan, we reach our first destination, empanada. Matapos naming bisitahin ang Marcos Family Ancestral Museum, ay dumiretso na kami sa isa sa mga kilalang kainan ng empanada dito sa Batac, Ilocos Norte. Alright, so init. So tapos na tayo dun sa Marcos Ancestral Mansion Museum, and then kumain tayo dito ng empanada worth 60 pesos each, special empanada. Tapos andito tayo ngayon sa Batac Church. Nice one. So ngayon punta tayo sa ating pagsistayan ngayong araw na ito para maibaba natin ating mga gamit at makapagliwaliw mamaya, dahil mamaya is akit tayo ng north, magne-nature tripping tayo. So ito yung Marcos Mansion, and then dito yung sa empanada. At itong Batac Church, built in 1587. Alright, so let's go. Yun. So, Batac, home of great leaders. So, sakto, before L12, nandun na rin tayo. Since, malapit lang naman. Papuntang Lawag. La Eliana. At kung may available, is makakapagpahinga tayo kaagad. Alright. Alright, so dito tayo sa ating tutuluyan, La Eliana Hotel. So dito yan sa Lawag City, Ilocos Norte. So okay naman siya. Saan pwede mag-park. Alright, so tapos na tayo dito mag-prepare dito sa hotel. And ngayon, ikot tayo ngayon sa norte. First stop natin ay Cape Bojador.
At apakita natin ito kay Lara. Alright, so tara. Yung dati napuntahan na natin yung Cape Bojidor and si Lara is hindi pa. Ngayon, nung time na pumunta ako doon, hindi ko pa siya ganun ka-appreciate. Ngayon, tingnan natin kung ano na itsura ng Cape Bojidor sa ngayon. Alright. So time check, it's 1:52 in the afternoon. At tayo'y minamadali natin to para marami-rami tayong mapuntahan dahil after Cape Bojidor meron din tayong pupuntahang iba. May mga isisingit tayo na pwedeng isingit ngayong nandito tayo sa norte dahil bukas ay nasa Ilocos Sur na tayo. Alright. Ito yung ano labo, Ferdinand Marcos parang oval. Ferdinand Marcos Oval something. Ayun, no? Parang stadium. Ganda yan. Ayun, no? Malaki. Ganda. Ferdinand T. Marcos. Yo, let's go! Let's explore Ilocos Norte! So, buti nakatulong yung pagkakaroon namin ng white helmet sa mga ganitong lugar na mainit, kasi nababounce back lang ng white helmet yung init. So yung init na sasagap natin sa araw is binabounce back lang ng helmet nating puti, kung kaya't mas relax yung ulo namin pag ganitong mga kainit na areas. Alright, so dito tayo sa Burgos, Ilocos Norte. At papaakyat na tayo dito sa Cape Bojidor Lighthouse. Kanina nakikita natin siya sa bandang yon. And pupuntahan na natin siya ulit after how many years? Ayun, no? Kitang kita na Cape Bojidor Lighthouse. Stig. You know. Oh. And bibisitahin na natin. Wow. Ayos. Matarik siya. Pero kaya naman ang ating PCX 160. Pwede daw yung motor sa taas. So tatry natin kung pwede makapasok nga dito. Yun. Sabi ni ate pwede daw sa taas. Oh, ayos. Oo nga, ano nga, malayo pa. Kaya nga eh. Malayo-layo pala lalakarin natin kung ano, saan tayo nag-parking. You know. Thank you. Ito ang Cape Bojidor Lighthouse na matatagpuan sa munisipalidad ng Burgos, Ilocos Norte. Ito ay idinisenyo ng isang kilalang inhenyero na nagngangalang Magin Perse E. Perse noong 1887. Ang strategic location nito sa tuktok ng Bigya de Nagpartian Hill ay nagbibigay ng malawak na tanawin at picture-perfect na coastline. Ito ay octagonal in plan at may taas na 66 feet o 20 meters. Una itong pinailaw noong March 30, 1892. Ginampanan nito ang mahalagang papel bilang gabay para sa mga barko ng Espanya sa mga delikadong karagatan ng Ilocos Norte.
Pinagdaanan ng ilaw na ito ang maraming pagsubok, kabilang ang mga pag-aayos at pinsalang dulot ng kalikasan, gaya ng malakas na lindol noong 1990. Sa kabila ng lahat ng ito, patuloy na nagpapatunay ang Cape Boydor Lighthouse sa katatagan ng mga Pilipino at sa kahalagahan ng kasaysayan sa Pandaragat. Bilang pagkilala sa kanyang halaga, ginawad ng pamahalaang Pilipinas ang Burgos Lighthouse ang parangal na National Historic Landmark at National Cultural Treasure noong 2004 at 2005. Alright, so tapos na tayo dito sa Cape Boydor. Nabisita ulit natin siya after ilang years kasama si Lars Ortiz. Kamusta naman ang yung short and very remarkable pagbisita. Alright, so next is Kapurpurawan Rock Formation. So buti pala pwede nang ipapasok yung motor sa taas dahil di naman masyadong peak season ngayon. Dati kasi naglakad kami dito. Katulad ng ginagawa nila, bawal kasi yung masikip kasi yung kalsada tsaka maliit lang yung area sa taas. Eh ngayon naman hindi naman masyadong karamihan ng tao. Mula sa Cape Boydor Lighthouse ay bumiyahe tayo ng mga ilang minuto upang marating natin ang isa sa mga natural wonders ng Ilocos Norte. Hanip! Woo! Ilocos Norte! Ganda mo! Lupit! Ayun na yung mga windmill shop. Nasa Pililla na tayo. Pero mas maraming windmills dito. Wow! Ganda! Wala tayo. At nakarating na tayo dito sa Kapurpurawan Rock Formation. Okay, so kami ngayon ng Kapurpurawan Rock Formation. Dun sa park na yan. Parang mga limestone, hindi siya katulad sa Sagada. Ang Kapurpurawan Rock Formation ay isa sa mga natural wonder ng Ilocos Norte. Dahil sa puting mga lupa at bato, ito ay mga limestones na binuo ng maraming taon ng hangin at alon sa baybayin. Malapit lang ito sa Banggi Windmills, kaya't makikita rin ang mga nagtataasan at nagtatayugang mga LEC na ito mula rito. Ang Kapurpurawan ay nanggaling sa wikang Ilocano na puraw na nangangalugang puti.
Alright. And tapos na tayo dito sa Kapurpurawan Rock Formation. Last 2. At makukumpleto na natin ang itinerary natin for day 1 na napaka-hectic. Pero ngayon is magpapatapat tayo para makita ni Lars ang ganda ng Patapat Bridge. Alright. Pagkatapos nating bumisita sa Purpurawan Rock Formation, ay minabuti na namin puntahan ang dulong bahagi ng Hilagang Luzon dahil baka maabutan na kami ng paglubog ng araw at baka di na namin ma-appreciate ang ganda ng Patapat Viaduct. Narating na natin, love! Pagod food! Pero nakalimutan namin na may pagod food pa pala kaming dadaanan, kung kaya't nagpicture muna kami rito. Nep. Grabe ba? Picture tayo, love. Grabe, lapit. Nakarating din tayo sa Pagod Food. At ganun lang. Ganoon tayo saglit sa Pagod Food. Alright. So, next one is Patapat. 20 kilometers at nasa Patapat Bridge na tayo. Oh, angas. Ganda. Woo! Lupit, lab. Ramdam mo yung layo ng biyahe talaga eh. Yung pagod mo naupod na eh. Stig. Puro green. Lupit, lab. Ang ganda, puro green. Lupit. Napakalupit. Stig. Medyo malayo rin pala ang distansya mula Kapurpurawan Rock Formation papunta dito sa Patapat Viaduct. Pero sulit naman nang kami makarating doon. And love, this is the most awaited of all time in the history of mankind. And now I bring to you the magnificent and ever glowing. As you can see, there's the sea, and there's the mountain, and that's Batanes. We're now at Patapat Bridge. This is the edge of the Luzon Island, the Patapat Bridge, love. Alright. Patapat Viaduct ay may taas na 31 meters mula sa antas ng dagat at ito ay natapos at binuksan sa publiko noong October 1896. Tinawag din itong French Riviera ng Northern Philippines at ngayon ay kilala sa pangalang Patapat Viaduct. Ang tulay na ito ay kumukorte sa gilid ng bundok kung kaya't napakaganda nitong pagmasdan sa malayuan. Nakarating na tayo dito sa dulo ng Pilipinas gamit ang ating motor. Nakakapawi ng pagod nang masilayan at mapuntahan ang mga atraksyon na ino-offer ng Ilocos Norte.
hanggang dito na lang muna siguro. At bababa naman tayo sa susunod na video puntang Ilocos Sur.